Mr. Russell Mata, aron buhatag sa iyang mensahe kanatong tanan. May buntag kanatong tanan. Good morning to all of us. Kami na kanilin yung mga Ilocano, tawag tayo Ilocano, kaya kaniliyang sityo o barangay din sa Aging pagkakbo sa ating pinananggang kapitan, Honorable John Pintes, kaubanan sa iyong konseyo, nanod, nagpasalamat ako sa inyong makununayong suporta, ilit na suporta diri sa mga mag-uubang barangay ko. Ilabi na, konsehal sa barangay ko, si konsehal Mili Arellano, na nabarang diri. Ako, mapasalamatan sa inyong pagduyog sa kausap, sa pagtinabangay, o pagkipagtibayayungay sa atong tinguhan. Yadiin, ang mga yanong Ilocano na makabaton o kagalingong balay ang pinianan. O kagalingong yuta, wala na'y dapit ang hulga sa nasyon. Wala na'y dapit ang hulga sa ebiksyon. Adto sa tinuuray na Ilocano. Kaya mo kiniusay na hatlo kita, naghandin na nagpuyo, di nakatulog, kay nanay kadawat ang eviction notice, kapawakon ka sa imong gipuyan. Diha pala sa kanila, kadugay na imong puyo, diha ka na tao, diha ka na tiguran, karon mahawaan ka. Di lalim ang atong mga kasanatiyan. So dinhi, as what I said, wala na dapit ang hulga sa pagpahawa sa atong gipuyan. Ubaw kini ang atong gisapang na tiguhang na atong mapatunan na dunay distinctive na Pinoyanan kanatong mga Ilocano. Mao kana ang dudukan anong niyata karon. Di ba? Why we are here? Ano nakatigong ta sa wala tuyong panahon? Bakit? Ano nagkaila ta sa tinuyong na panahon? Tungod sa mga sitwasyon na wala na ng damha, nakita kakamo ukin sa mga niya, makadawat at eviction notice. Napahawa o sa lugar ilang di buyan. Ang actual experience, especially those who are victim of demolition, those who are victim of the eviction notice, kaulbihan, Ilocano, it is a psychological torment to each one of us. Sa dihang na makadawat o eviction notice, sa dihang nagbuba ang atong balay, it is psychological torment. Sa Bisaya pag itorture ta sa lahuna o kasing-kasing o kabalaka, mukul-mukul sa ilang pinabuhin. Asa ta pa ito. Kung dini sa tibong urmo, walay nagvoluntaryo. Anak ko ninyo talunod na kay mga lutaan din. Naghandato sa syudad sa urmo, naghandato sa syudad sa Sitihon, pero walay nagvoluntaryo para agakon, para tabangan ang mga Ilocano na biktima sa demolition, biktima sa notice of eviction. Daw gikalimtan ang gugma na ipakita sa Diyos nato sa katauhan para ipaakit ko sa nato sa wanta. Wala na. Ang ito na essence at divine intervention of the divine love of the Almighty God. Nga naman, nanobra na ang kahagpog sa bahandi ng kalibutan na ikinig mga bahandi, it is left behind, biyaan mo, paano ka ng kalibutan. As a matter of fact, the situation is into unity and to lead us into strong and resilient Ilocano. Wala na ito damha, nakinig kasinatian, it lead us to unity. Nagkanoy kanatong tanan na magkahiusa tungkol sa eviction notice, tungkol sa demolition notice, tungkol sa demolition activity sa Ormoc City without any humanitarian consideration. It lead us into unity. Ini naghatod ug nagkanoy kanatong tanan na magkahiusa. Strong and resilient Ilocano. Nagpakita na kini ang atong panahiusa na ang Ilocano bisan pa imong isyuhan og notice of eviction, bisan pa imong i-demolish ang mga balayan, pero ang tenor ng Ilocano it's driven by resilient principle.
kita magkakakanang nagyan na bago, nagkanang baha pa nagyan. Pero nagpadayo ang Bukano. It was we are called resilient ng Bukano. Kita mo baro magpabilin, puro magpadayo sa atong pagkinabuhi. Bisan pa sa kadaghan atong kasilatian, nga mga hulga sa atong pagpuyo, sa yuta nga dili ato, 80% of Ormoc City, it is informal settler and squatter. What? Mr. Banta, 80% of Ormoc City, it is informal settler and what? Is squatter. Why? There is 80% of Ormoc City is informal settler. Tungkol kay ang Ormoc is asinta system. From San Juan to Valencia, from Valencia to Macabo, it is asinta. Nagpuyuta sa yuta na dili. At ingon si Mr. Panta kagabahin, 5 na ka notice for eviction ang akong nadawat ikan sa abogado. Ay, tayo na to. Ako nagpuyo sa bahay, pero ako malay, nakadawat ko o notice of eviction. Ang dalas na nag-issue na akong notice of eviction, akong amigo ng abogado, si Atty. Ariel Larsabal, sabi ko, bigyan-bigyan ko rin. Ay, ako na notice of eviction kay muhawa man ko. Pero una, sa nagawas nila, masunod ako. Naman ko sa interior. Una, nagawas, napili ko na ko. Nya kay tumo na isang panahon ko sa partido, namay ko yung susultan ng kapitan, isusulan ko kasi dito, na, paspasan ako issue of notice of eviction. Oo na nga, mati ang notice of eviction ng demolition, isuwan tayo, ako na sinabi natin, sa kakawag, pahawaan ko. Sometimes balaka ka, mag-uul sa sitwasyon natin. Pero, brother and sisters, we need to push ourselves beyond this hardship. We need to keep moving, even when it is difficult. When we see difficult as a matter of fact, we write to the local government unit, we send a letter, nagparesin sa sulat, na we request for dialogue regarding the issues of eviction, regarding the issues of demolition. Ang resulta, ato ba, we died down what our request. Nag-request na dialogue, pero ato ba, wala. We down sa city of Ormoc ang atong request na dialogue. But it was like ang atong mga ang atong sulat. Kita magpadayon, isang kinita, kita magpadayon. Sa atong nakita, nakita kita sagad. Hindi man nakistorya nila. Para ba maplasta? Because the local government unit, there is a state obligation to the constituent. Ang state obligation, sama sa usa ka ginikanan. Ikaw ginikanan, ikaw inahan, iwas ka sunod-sunod, nasa magpuyo ka taron. Gusto ba kayo anak magpuyo dito sa katunggan? Gusto ba kayo anak magpuyo dito sa sapat? Gusto ka sa ginikanan. That is the state obligation of the local government unit. Nagtunay plano sa kayuhan sa mga Ormocan. But nga nung di mamagpapagayugo. Ha? Nga diin, nihatod ka nato sa mga dismaya. Pagkain ko nga, di man i-day down, di man tamang istorya, di man tamang ayun-ayun yutang. Di po tamang ayun-ayun ng budget 10,000 para sa district master position. Sa kabukita sa Committee in Housing at Committee in Human Rights, nagipaguluhan ni sa Kuliang Pangungsod ng Ormoc City na naging inotes o sa due process. Nakita ni Hangyo na pagbilawan ng atong mga dialogo, pero wataga ang dialogo ng request. It is a great violation of due process that the people who are victim of demolition, victim of eviction, that before the demolition, before the conduct demolition, that the people will be heard. Dapat para binawan muna ang ilang hinayin before we conduct the pre-demolition conference na ang maglina na not only the local government unit but it is the lead team, the composite team for the pre-demolition conference is a presidential commission of our PCOP.
may pani. Kanawa, within this year, mag-anang pagkadaghan ng mga tao ang papawaon sa dugay na nilang dipunan. Na inipahawa, painong ka sa barrio kawalan. Kung sa ito mga tao nga eviction notice, mga tao nga nanulis, ato sila inutang sa lugar, sa bakong barangay, sa Ormoc City, barangay kawalan. Ano mo? The barangay nowhere to go. Which lead us into the supplementary. But despite of the situation, we can move it even in the start of change. But to the Oromocanon, it is our right to have a decent house. Kita nga Oromocanon, may katungod nga magkaroon ng disinteng Pinoy-anan. Disinteng Pinoy-anan nga to ka sa lugar ng mga ni hapit tubig, may kurente, karsada, may disintado na inanilang umayo. Istorya rin sa ano diyan, nag-otso. Hindi kayo lugar dito. Ang kabalhinan sa mga nalimunis, gamay na rin tuwag, hamay na rin kapuyo dito, ma'am. Ikaw na puyo, pailo daw. Pailo ba sa nalimunis, kapuyo dito. Tanaw na kung makagwanta ka ba o sa kuwan. Yang ngayon siya na isulahan dito sa relocation area, sa Kaguhangin, 100 meter pa sa isulahan sa elementary school. Kabuhin magbaka. Daghanay na ito, may nayawa sa isulahan. 100 meters from the relocation area, the elementary school. May buwan ko kapuhin sa elementary school sa Kaguhangin. Because, why? We fight for our rights for a decent house. Ano magtipiso kita para sa decent house? It is International Declaration of Human Rights by the United Nations. It is a right to have a decent house that are suitable for human settlement because it is a universal declaration of human rights and it is Article 11.1 of the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and it is International Human Rights Treaty. That it is referring to adequate housing. Those who are victim of the eviction, those who are victim of the demolition.